nawalan na ng nawalan pa ng anak. Ganyan naman kayo eh. Mahilig kayo magreklamo. Napaiyak tayo doon dahil Lipcram, pinaiyak si Yangwan nang i-real talk ito sa battle. Yangwan, binubuhos sa stage at hambog. Sinubukang pababain ni Phoebus para lumaban kay Yangwan. Matapos ang pagkapanalo ni Lipcram kamakailan lang sa Pakusganay kontra kay Sak Maestro, ilang araw lang ay bumaba naman si Lip ng PSP Finals para sa undercard battle nila ni Yangwan. Typical na Lipcram na mahusay sa mockery ang nakadali noon kay Yangwan. Nakapansin-pansin naman na nag-freestyle sa buong laban. At sa paglabas ng video ng battle nila, mukhang hindi naman napabilib ang kadistraka ni Yangwan na si Hambog sa naging performance niya rito. Ilang post at video nito kasi ang tila nang aalas ka kay Yangwan sa pagkatalo niya sa battle. Nireveal naman ni Yangwan sa unang round niya na hiniling niya pala kay Phoebus si Hambog na pababain sa isang battle. Ngunit hindi ito natupad dahil sa taas daw ng talent fee na hinihingi ni Hambog. Ano? Talo ka na naman! Talo na naman, Jagar! Yangwan! Yangwan! Talo ka na naman! Do, pasensya ka na. Ayaw kita kalaban, dapat si Hambog talaga. Kaso si Phoebus hindi kaya ng budget, kaya ikaw na lang pinapunta. Mukhang pati ang crowd ay hindi nasiyahan sa hindi paghahanda ni Yangwan na tila nagkasundo at sabay-sabay na nagbu sa MC. Sinubukang sawayin ni Phoebus ang audience, ngunit sinupla naman ito ni Yangwan at sinabing hayaan lang daw ang mga ito sa ginagawa. Kahit may nagpuputol mo, at ala ako bakit di kayo pinunta ko dito, pinunta ko yung kalahati para buo. May panguwi ako sa bahay ko. Bukas, magla-live ako, papakita ako sa buong mundo. At kahit magbuo, ang mga tao wag niyong pigilan. Hayaan nyo. At kung kanina, umakyat si Tracy, kapatid ni Princess Taya. Kaya magbuo kayo, yan yung beat ko. Wala akong pakialam sa inyo. Ganyan ka talaga. So, kahit sumabay yung mga binayaran mo, bayad yan. Bayad yan kay Lip. Nakilala ko to eh. Dati akong 3GS. Baka nakakalimutan nyo. Sa isang post naman ni Lipcram sa paglabas ng battle nila, inamin niyang labag sa loob niya ang naging laman ng huling round niya sa battle nila ni Yangwan. Nadala na raw si Lipcram na gumamit ng anggulo na may pandadamay ng pamilya, kaya ayaw na raw sana niya itong gawin. Naging napakabigat kasi ng mga revelasyon sa round 3 ni Lip tungkol sa pamilya ni Yangwan na nagresulta na nga sa pagiging emosyonal ng huli pagkatapos ng laban. Mararamdaman ang pagtagos ng mga binitawan ni Lipcram kay Yangwan sa pagyakap nito sa kalaban hanggang sa hindi na nito napigilan ang pagbuhos ng emosyon at napaiyak na nga ito ng tuluyan. Pag-usapan naman natin yung anak mo. Kung susumahin, malaki na siya sana. Ngunit hindi yun naganap. Binago nyo yung tadhana dahil sarili nyong anak at ninyo mag-asawa. Real talk! Alas 8 ng gabi, bigla ang merong tumawag. Manganganak kayong babae at ikaw na ay hanap. Huwag na daw intindihin balita namin na saga habang hinihimay-himay yung na hawak. Pa-freestyle ka pa nun. Pagtapos masindihan, habang asawa niya nandun, tutok na yung pano bigat. Diba sabi niya sa'yo, di siya pupunta ng lying in habang wala ka. Pero siya, tigas mo ka, hindi man lang na alarma. Sabog na sabog, tuwang-tuwa, nakuha pa na tumawa. Kaya pagputok ng umaga, ayun, na yung bata. Umagang-umaga, nagwawala ka, ilaramdam mo yung sakit. Kausap yung nanay ng asawa, umiiyak pa ng galit. Pinaprank ko lang, yapa ko ma. Nung nireveal na ang kulit, o tignan mo, anak ko ha, kulay violet. Madaling araw pa lang pare, binigyan kita pamasahe. Kaso asang-asa ka doon sa kausap mo na babae. Tapos hindi ka sinipot, inumaga ka na lahat-lahat. Nawalan na ng nawalan pa ng anak. Buhay pa sana anak nyo, kaso hindi siya binuenas. Dahil meron siyang magulang na parehas. Nagpatigasan yung mga di na inisip yung bata. Papakita lang yung gali, di na nag-isip ng tama. Kaya pasensya na Sabrina, mama papa mo, o baka sadyang di siya binuhay sa mundo bilang isa sa karma mo. Alin ba doon? Buti na lang di niya nakita na ka sa eksena, at buti di siya lalaki sa pamilyang walang lamesa. Kaya dapat thankful ka kahit alam mo masakit. Hindi niya mararanasan yung kumain sa sahig. Buti na lang di niya nakita yung mukha mo babidi. Di siya masusumbatan sa libre mo na Jollibee. Samantala, nilinaw naman ni Yangwan sa isang video na wala silang anumang alitan ni Lipcram. Sa katunayan ay nag-aayos na sila nito at tinapos na nila sa battle ang 6 na taong hindi pagkakaintindihan nilang dalawa. So ayun, lumabas na yung battle namin paring Lipcram, Liudo. At sa magal na 6 na taon, napaiyak tayo doon dahil nagbati na rin kami sa wakas sa pamamagitan ng battle rap. Masaya ako doon dahil naging maganda yung takbo ng battle namin. Sa mga nagsasabi dyan, magkalabang kami. Ayos ho kami, okay kami. Siguro kayo lang yung may problema. Kami wala. Kasi battle rap lang yan.